Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia sa Revelation 14. Ito po ang ating teksto sa paksang ito. Revelation 14, verses 1 to 3. Tumingin ako at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion, kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong ng isang mabilis na talon at dagundong na kulog. Ang tinig na rinig ko ay parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila'y maawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at ng 4 nilalang na buhay at ng 24 na matatanda. Kaya sinasabi po, tumingin ako at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion kasama ang 144,000 katao. Nais ko pong inyong pansinin at nais ko pong bigyan ng review ang ilang mga bagay na ating napag-usapan. Sa kasulatan, remember, sa kasulatan kapag ating nabasa ang salitang Sion, the word Zion, lalo na po kayo na ngayon pa lamang na nakapunta sa iglesyang ito, na kapag inyong nadinig at nabasa sa Biblia ang salitang Zion, ito ay tumutukoy sa Lord's warrior remnant. Ito ay tumutukoy sa mga nananalabing mandirigma ng Panginoon. Okay, yun po ay mahalaga. Kapag inyong nakita ang salitang Sion, gaya ng ating nabasa, ito'y tumutukoy sa mga mandirigma ng Panginoon. Mga nalalabing mandirigma. Okay? Marami mandirigma ang Diyos, subalit marami ang hindi nananatili at natitira. Kaya ang Sion na ito na sinasabi ng Diyos ay ang mga nalalabing mandirigma ng Panginoon. Sa kasalukuyan, kanyang tinatawagan ang mga taong ito sa maraming mga iglesia. Hindi lang sa iglesia ito, subalit sa lahat ng iglesia na ipinapangaral ang salita ng Diyos. Meron siyang mga tao na dinadampot at tinatawagan ang mga miyembro ng mga tao na kabilang sa Sion. Sa pangalawang kabanata po ng Joel, binabanggit dito ang hukbo ng Diyos, the army of God. Sa verse 1 sinasabi, hipan ninyo ang pakakak sa Sion. Blow the trumpet in Zion. Ang hukbo ng Panginoon ay tatayo laban sa bayan ng Diyos. Sinabi sa Joel chapter 2, blow the trumpet. Hipan ninyo ang pakakak. Sino ninyo ito? Ito ang mga tinatawag ng Diyos ngayon sa loob ng iglesia. At kanyang sinabi, iniutusan sila na hihipan ang pakakak. Ang pakakak, ang sinisimbolo nito ay paghahato, judgment ng Diyos. Kaya sabi niya, hihipan ninyo ang pakakak sa Sion, sa iglesia, sa mga mandirigma ng Diyos ngayon. At sila ay tatayo laban sa bayan ng Diyos. Sa Isaiah 33, mga talatang 14 at 15, gaya ng ating napag-aralan, sinasabi dito, bakit ang hukbo ng Diyos ay kailangan ihipan ang kanilang pakakak sa Sion. Ito pong dahilan. Sinasabi sa Isaiah chapter 33, verse 14, the sinners in Zion are afraid. Ang mga makasalanan sa Sion ay nangangatakot. Kaya ang ibig sabihin kaya ipinahihipan ng Diyos ang pakakak sa Sion sapagkat mayroong mga makasalanan sa Sion. Sa mga mandirigmang ito ng Diyos, meron nakikitang Diyos na kapintasan sa kanilang mga buhay. Ating napag-usapan ng unang Kapaskuhan noong nakaraan na December 23, 1994. Ang Panginoon ay sinilang sa isang sabsaban at sa kalangitan lumitaw ang hukbo ng Diyos. Lumitaw ang hukbong ito dahil ang kanilang commander-in-chief ay sinilang sa mundong ito. Hukbo. At ating napag-usapan, merong dalawang aspekto si Jesus. He plays two great role. Meron siyang dalawang dakilang bahagi na ginagampanan
Ang sa dito ay ang pagiging tagapagligtas. Ang pangalawa ay pagiging Panginoon. The Savior part is for our sake. Ang tagapagligtas na bahagi ng Panginoon na kanyang ginagampanan ay para sa ating pakinabang. The Lord part is for God's sake. Ang pagiging Panginoon ng ating Panginoong Jesucristo ay para sa kapakanan ng Diyos. Sa last chapter ng Romans, lalo sa chapter 14, verse 9, na sinasabi, si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Listen. Upang siya'y maging Panginoon ng mga patay, gayon din ng mga buhay. Ito po sinasabi ng Romans chapter 14, verse 9. Si Jesus ay namatay at muling nabuhay, para ano po? Upang siya'y maging Panginoon ng mga patay, gayon din ng mga buhay. Maraming mga sumasang-ayon na si Jesus ay tagapagligtas. Maraming sumasang-ayon. Tama, sabi nila, si Jesus ay tagapagligtas. Subalit alam natin, it has never become my Savior. Hindi naging aking tagapagligtas. Hindi naging personal na tagapagligtas. Meron dapat dumating sa oras ng ating mga buhay na sabihin mong malakas, Jesus, I accept you. Tinatanggap kita bilang aking kabayaran sa aking kasalanan. I'm not able to save myself. And wala akong kakayahan iligtas ang aking sarili. I have tried, but there's wickedness in me, Lord. Meron pong kasamaan sa loob ko, and I need your help. Kailangan ko ang iyong tulong. Kailangan meron dumating sa inyong buhay na inyong sigaw, sa inyong bibig, ang ganitong kapahayagan sa ating Panginoong Jesucristo. Pagkatapos natin gawin ang bagay nito, dapat maging tunay din sa atin si Jesus bilang Panginoon. We can say He is Lord. Kahit sino pwede sabihin na si Jesus ay Panginoon. We can say Jesus is Lord of all. And He is. Na si Jesus ay Panginoon ng lahat at siya ay Panginoon. But there is a time when we make it personal. Merong panahon na sabihin natin na ito ay aking Panginoon. And that's where we draw the line. Di tayo gumagawa ng guhit sa kabila na tayo ay matagal ng mga mananampalataya. Lalo na po sa ating kapanahunan. Nasabi ko mga dahilan sa aking previous tape. Now, can you come before Jesus and say, pwede ba tayong lumabit kay Jesus ngayong umaga at sabihin natin, Lord, I'm turning my life to you without strings. Panginoon, aking po pinagkakatiwala ang aking buhay sa iyo na walang tali. No deals. Ganito po kasi naging asal na maraming mga Kristiyano. Magiging Panginoon kita. Maging tagapagligtas kita. Paglilingkuran kita kung gagawin mo ang bagay nito. May kondisyon, may deal, may tali. Gaya ng ibang mga tao, kapag binigyan mo, naghihintay na siya ibigyan, may tali. Pero pwede mo natin sabihin sa Diyos, ibinibigay ko ang aking buhay sa iyo na walang tali, no deals. Alam po ninyo kung ganito ang ating asal, isang insulto kay Jesus sa kanyang kadakilan at sa kanyang pag-ibig. Kaya what a better birthday present could you give the King? Ano po mas mabuting kaloob na ating pwedeng ipagkaloob sa arawan ng haring ito? So then, come before Him. Lumapit tayo sa Kanya and say, Lord, I've been self-centered kid. Ako'y naging makasarili, Panginoon. Akala ko obligado ka kung gagawin ko ang bagay na ito. We have nothing to offer. Listen to that. We have nothing to offer. Wala tayong mahihandog sa Diyos. Gaya na nasabi, hawak niya ang lahat ng baraha. Wala tayong baraha. He holds all the card. We have nothing to offer. We have nothing. We have to come in humility. Kailangan tayo lumabas sa Kanya na buong pakumbaba. Everything we have, even the very breath of our lungs, is a gift of God. Kahit ang pinakahininga ng ating mga baga ay mula at kaloob ng Diyos.
Kaya kung meron pong utak na nalalabing sa inyong mga ulo, hindi natin aayanan isang araw na lumipas na hindi tayo nagpapakumbaba, ang ating mukha ay iluod natin sa harapan ng Diyos at ipahayag ang mga bagay nito. Ako'y naging makasariling anak. Meron akong naging maling asal sa Diyos. Ako'y lumalabis sa iyo sa araw na ito, Panginoon. No Diyos! Lumalabis sa iyo, Diyos. No Diyos! Iniingi ko inyong kapatawaran sa aking nakaraan na self-centeredness and self-loving behavior. From this day forth, you're going to be Lord of my life. Simula sa araw na ito, ikaw magiging Panginoon ng aking buhay. My personal Lord. And whatever you say, I will do. At ano masabihin mo sa akin, Panginoon? Gagawin ko. And I want you to be both my Savior and Lord. Ito ang aking dalangin, Panginoon. Ito ang nais ko. Na ikaw ang aking maging tagapagligtas at aking Panginoon. I want to go on a little bit here sa ating pong pinag-usapan. For example, po sa Isaiah 33. Sinasabi sa Isaiah 33 verse 4 natin binasa, ang mga makasalanan sa Sion, ang mga makasalanan sa Sion, ang makasalanan sa iglesia, sila yung mga tumanggap na sa ating Panginoon. Listen, sa kasalukuyan, na asal ng iglesia ay naging ganito. Okay? Ang naging asal ng iglesia ay naging ganito sa mga tao sa sanglibutan. Tignan ninyo ang kanilang ginagawa. May bakla, may masamang tao, lasenggo, mamamatay tao. Ito naging asal ng mga iglesia sa mga tao sa sanglibutan. Subalit, alam po ninyo mga kaibigan, God is interested in Zion. Ang Diyos ay interesado sa Sion. Kaya sinasabi niya, the sinners in Zion are afraid. Ang makasalanan sa Sion ay natatatakot. Ang araw na ito ay dumarating. At siguro ay nasa atin na habang tayo ay nababautismo ng apoy sa presensya ng Diyos. At na nangyayari, nanginginig ang mga sinasabi, mga hypocrites. Nanginginig ang mga hypocrites, ang mga hipokrita. Anong hipokrita? Tao mapagkunwari. What is a hypocrite? Ano ang isang hipokrita? Alam po ninyo, ang isang hypocrite ay isang tao na nagpapakita, is making a show. Nagdrama yan. Tignan mo ang isang Kristiyano na hindi ganap. Kayo ba nakakakita na ng mga Kristiyano sa iglesia na hindi ganap? Kayo ba nakakita ng mga Kristiyano sa loob ng iglesia na hindi ganap? Siyempre. So, sinasabi nila silang lahat ay hypocrite dahil hindi sila ganap. Hindi po ito ganito kung anong ibig sabihin ng hypocrite. Okay? Hindi ganito ang ibig sabihin ng hypocrite. Hindi po ganito ang hypocrite, ang hipokrita. Isang tao na hindi ganap, somebody who is not perfect is not a hypocrite. Okay? Ang isang tao na hindi ganap, hindi siya hipokrita. Wala po tayong maituturo kahit isa sa loob ng iglesyang ito na ganap. Okay? Kahit ako, wala tayong maituturo kahit na maliit na daliri natin, masasabi natin sa inyo ay ganap. Wala. Kaya kung hindi tayo ganap, ang ibig ba sabihin tayo hipokrita? No! Subalit sa akin rin palagay, wala rin hipokrita sa iglesyang ito. Don't confuse between a person who has a problem and going on with the Lord and a hypocrite. Okay? Wag po tayong malito sa dalawang taong ito, sa isang taong na mayroong problema, subalit siya po'y nagpapatuloy sa Panginoon. Kaya sa iambing natin sa isang hipokrita. A hypocrite is a person who does all these things. Ito pong pagiging hipokrita. Ay ginagawa ang mga bagay nito. How nice I am. Napakaganda ko. How perfect I am. Napakaganap ko. How lovely everything is. Napakaganda ng lahat ng mga bagay. And they are not real in the sight of God. Hindi sila tunay sa harapan ng Diyos. Hindi katulad ng isang pobreng makasalanan, sinusubok na paglingkuran ng Panginoon. Hindi yon ang isang hipokrita. Iyong isang tao nakagawa ng isang pagkakamali,
na ngayon ay nagre-recover, siya ay tumatayo muli. That is not a hypocrite. A hypocrite is a person who has no intention of changing. Ito ang isang hipokrita na wala siyang intensyon na magbago. The importance of saying, I was wrong. Ang kahalagan po na magsabi na ako'y mali. If you're not able to say, I'm wrong, I have been wrong, and I've done something wrong. Kung wala po tayong kakayahan na sabihin ng mga bagay nito, ako'y mali, ako'y nagkamali, ako'y nakagawa na mali. Siguro kailangan natin sabihin lahat ng ilang mga beses sa mga bagay nito. Bilang practice, hindi ba? Bilang practice, sabihin natin mga bagay nito sapagkat dahil tayong lahat ay patuloy nagkakamali. But we don't keep doing the same thing. But we don't keep doing the same thing. Huwag nating ulitin gawin ang mga bagay na ito. Ang nangyayari, we grow, we learn, tayo po lumalago, tayo natututo, we get battle-hardened. Tayo ay nagiging matigas sa pandirigma and we understand. Okay? Hindi ito ang hypocrite. A person who is not perfect. A hypocrite is a person can never say. Ang isang hipokrita po ay isang tao na hindi niya masasabi, ako'y mali, ako'y nagkamali, at nakagawa na mali. That is a hypocrite. Okay? And God has no way of dealing with them. Wala ang Diyos na pakialam o pakikitungo sa Kanya. They are close to God, sarado sila sa Diyos. Because their pride prevent them of saying, I was wrong, I blew it. Ang kanilang pong kapalaluan, hindi nila masabi ang ganitong mga kataga. Anong kahangahangang paglaki natin kapag atin pong napagtanto na hindi tayo ganap? Okay? Malaking milestone po yan sa ating paglaki na hindi tayo ganap. Subalit tayo po ay nagpapatuloy. Okay? We are pressing on. Hindi natin ginagamit yon bilang excuse na ating sinasabi, hindi kami ganap. Hindi kami ganap. Hindi natin ginagawa ito. We're not saying as long I'm in this world, I have to sin. Hindi po natin ginagawa yan. Hanggang ako nasa sanglibutan, ako ay makakasala. We're not saying that. We're not doing that. That is defeatism, sinasabi. Walang lugar ito sa iglesyang ito. Okay? Walang lugar ang mga katagang ito sa iglesyang ito. Ang ating sinasabi ay yung sinasabi po. Ang ating sinasabi ay yung sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 7. Ito ang ating sinasabi. Kung ating sinasabi wala tayong kasalanan, dinadayan natin ang ating mga sarili. Subalit, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Ito ang ating pinapahayag. Hindi natin sinasabi, abang nasa sanglibutan ako, kung magkakasala, ako'y tao lamang. No! That is defeatism. Ang ating pinapahayag ang salita ng Diyos. Tayo sinungaling, sinasabi natin hindi tayo nakakasala, pero nandyan kung ipapahayag mo sa iyong labi na ikaw ay nagkasala, ang Diyos ay tapat at banal na tayo patatawarin sa lahat ng ating mga kasalanan at mga kalikuan. So, kaya habang tayo po ay lumalago, habang tayo nagpapatuloy, lahat naman ng mga basura na sa atin ay lumalabas. Tayo nagpapatuloy sa Panginoon. Kaya hindi ito ang hypocrite. Okay? Ang hypocrite is someone who can say, I'm wrong. Ang sa hypocrite, hindi niya masabi, ako'y mali. And all the time, is justifying and covering and excuse. Etong kanyang ginagawa. Ang lahat ng kanyang ginagawa all the time, nangangatuwiran siya. Tinatakpan niya, nag-excuses siya. I did that because lahat ay ginagawa ito. Ginawa ko ito dahil ito. Iyon ang sa hipokrita. God cannot get to that type of person. Hindi makapasok ang Diyos sa ganitong tao. Isaiah 33 verse 14 sinasabi, who is able to dwell with God? Sinong meron kakayan na makapanan kasama ng Diyos? Ang kasagutan ay nasa verse 15 ng Isaiah 33. Siya na lumalakad ng matuwid at nagsasalita ng matuwid. Amen. At sa mga sumusunod na mga talata,
Sila ang pwedeng makapanan kasama ng Diyos. Let us look. Jesus came to this world 2,000 years ago. Alam po natin. Si Jesus ay dumating sa sanglibutan na ito, 2,000 na taon nakakaraan, at siya ay isinilang sa isang sabsaban. That's what we are celebrating in this time of year. Ang tanong ay, why was He born for? Why did He die? Bakit siya namatay? Ano kanyang inaasahan na ma-accomplish o magagawa sa kanyang pagdating sa sanglibutan? Ito po mga katanungan. Why did Jesus come? Why did the Commander-in-Chief come? Bakit po siya dumating? Ano ang kanyang nilalayon sa kanyang pagdating? Ano ang kanyang inaasahan na magawa? Now, traditionally, ang ating nakaugalian, hindi ko masasabi, 90% of the cases, ang pagkaunawa, ang tayong dahilan lamang bakit dumating si Jesus ay para patawarin tayo. Hindi ba? Inyong nakikita yan sa television. Ang mensahe ng Kapaskuhan ay si Jesus ay para patawarin tayo. Itong prime understanding, 90% na unawa ng Kristyanismo. Pagkatapos kadugtong nito, that He came to forgive men so that when you died, we will go to heaven. Kapag tayo namatay, tayo pupunta sa kalangitan. Ito ang pagkaunawa ng halos mga Kristiyano. Halos isang kahalingan na sabihin na ito ay mali dahil ito ang tradisyon, ito ay kagalang-galang, ito ang Kristyanismo sa halos mga Kristiyano. Na si Jesus ay dumating para patawarin tayo, pagkatapos tayo namatay, dadaling tayo sa kalangitan. Ito ang 90% na pakaunawa na kahulugan ng Kapaskuhan. The Lord came at the season of the year, whether or not ang ating Panginoon dumating ng ganitong kapanahunan ng Kapaskuhan, hindi iyon ang mahalaga. Ito ang panahon na ating pinili. Okay lang, He is born. Itong pinili ng sanglibutan, He is born on December 25th. Doesn't matter anumang panahon na siya dumating. God sent His Son, okay, to the world. Isinugo ng Diyos ng kanyang anak sa sanglibutan. Why? Para ang mga tao ay mapatawad. Ang mga tao ay mapatawad kung kanilang tatanggapin ang kanyang kapatawaran. To what end? Para sila ay makarating sa langit? Nandiyan ba kayo? Kapag sila'y namatay. This is what is preached universally. Okay. Now, kapag meron kang patuloy na binabago sa halos paniwala ng marami sa ganitong kabigat, that widely believed, dapat alam mo ang iyong ginagawa. Hindi ba? Dapat alam mo ang ginagawa. May we say with all loving kindness. Okay? The radicalism of it. What we are saying is, ang ating sinasabi, that is not what He came to do. Hindi iyon ang dahilan ng kanyang pagdating. At hindi rin iyon ang kanyang layunin. Kung ano ang kanyang ginagawa. Much more greater vision that will end up in much greater joy and effectiveness as far as we want. Ito po, mas dakila pa doon. Tunay si Jesus ay dumating para magpatawad. Wala pong question dyan, okay? Si Jesus ay dumating para magpatawad. Subalit, hindi para dalhin sila sa kalangitan. Magpapatawad siya, okay, pero hindi yon ang nilalayon o goal na sinasabi ng Biblia. Nandiyan ba kayo? Hindi para dalhin sa kalangitan. Of course, when we say a thing like that, you better know what you're talking about. Hindi ba? Kailangan alam ninyo kung itong sinasabi natin, kung ano ang ating sinasabi. Kaya lahat ng may computer, okay, for the sake of the thing, mga electronic Bible, at iba pa, check it out, it is not what the Bible is all about. Ang nilalayon na pagdating ni Kristo ay patawarin tayo at dalhin tayo sa langit. Wala po yan sa Biblia. Nung likhain ng Diyos ang tao, listen carefully. Nung likhain ng Diyos ang tao, He created them on this earth. Nung likhain ng Diyos ang tao, Kanya nilikha ang tao sa sanglibutan. 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 Sino po naniniwala doon? Kayo ba naniniwala ng Diyos na nilikha niya ang tao sa sanglibutan? He created men on this earth. Kayo ba naniniwala doon? Kung gusto mo madinig ng mga amen.
Kayo ba niniwala doon? Okay. Thank you po. God created man on this earth. Ang ilan po sa inyo ayos sumagot. Akala nyo inuhuli ko kayo Tignan ninyo yung mga Bible. Yan ang sinasabi, He created man on this earth. Okay? So, nilikha sila, ano pong geographical region? Kung kayo marunong sa geography, hindi po sa Angeles City na sinilang ang Panginoon. Hindi siya nilikha sa beautiful greenery of Switzerland. Hindi siya nilikha sa Barrio Bicol kung nandiyan ang lahat ng mga nakikita natin himayin, okay? O kaya hindi siya nilikha sa diyan sa tabi-tabi. He created them in a general region of the Persian Gulf. Na alam nating lahat, in the eastward of that area na sinasabi sa dakong silanganan, na sinasabi the Bible is there was a garden in the Persian Gulf. Sa dakong silanganan po ng Persian Gulf, doon po ay nilikha ng Diyos ang isang hardin. He created Eden. At doon niya nilikha ang unang tao. And it is interesting po, a place in Persian Gulf, there's a place called Eden. Ngayon po sa Persian Gulf, mayroong tinatawag na lugar na Eden. Today, makasaysayan po ang lugar na ito, baka posible ito po ang original na Eden. Eastward in Eden, sinasabi po sa Biblia, sa dakong silangan ng Eden, God planted a garden. At nilagay ng Diyos ang lalaki at babae at kanyang nilikha doon sa Ardin. Inilagay sila sa isang totally idyllic situation. Inilagay sila sa buong tamang sitwasyon. Isipin mo nga, mabuti ang Ardin pong ito kung kayo po ay malakas sa inyong imagination. Isipin po natin ang Ardin na ito at anong itsura, sa loob po ng 100 taon, kailanman hindi mo na pwedeng mapaganda pa ang kanyang kaayusan at sitwasyon sa inyo pong kaisipan. Siguro sabi ng ilan, naisip ko pang pumunta sa langit. Naisip ko pumunta sa langit. Listen, kung ikaw ay nakatayo, at ang isang mata mo ay nakatingin sa kalangitan, at ang isang mata mo, parang ang galsa, ay nakatingin sa Ardin ng Eden, alam po niyo anong mangyayari? You will take Eden. Kukunin mo at pipiliin mo ang Eden. Bakit po? You're not an angel. Hindi ka isang anghel. You're not an angel. You were not created in heaven. Hindi ka nilikha sa kalangitan. You were created on earth. Dito ka nilikha sa sanglibutang ito. Kaya ito pong dahilan Kaya, nanaisin mo ang langit. That's what you love. Ito mo talagang tuloy na inibig natin Nasa sanglibutan ito. If you don't believe me, alam po ninyo, tignan na natin sa araw-araw ng ating mga buhay. Wait until you die. Maghintay ka hanggang ikaw ay mamatay. Tignan mo kung paano ka kasaya na pumunta sa kalangitan. Tignan mo kung paano ka kasaya na pumunta sa kalangitan. Madidinig mo minsan sa meron mga terminal cases na at sasabihin, meron kang cancer, meron kang tumor, at sasabihin, doktor, can you do something? Meron ka ba magagawa sa akin? Ganito ka po ka-eager, ka-anxious, na pumunta sa kalangitan. Gawin mo ang lahat ng makakaya. Ganito ka, ka-eager. Kung sana aking makikita ang kaparangan, ang field, ang beach, na isang beses na lamang. Di ba, minsan meron ganitong mga kailingan, aking Panginoon. Oo, minsan, ang ilang mga tao ay gustong pumunta sa kalangitan. Kapag pumuputok ang kanilang ulo sa sakit, o kaya marami silang mga utang na dapat bayaran, gusto na pumunta sa langit. Brothers and sisters, nandito ang iyong puso. Nandiyan ba kayo? Ang problema lang, hindi na ito ang paraiso. Subalit sa panahon, ito ang paraiso. At sa ardin na yon, meron mang kahanga-hangang puno. A wonderful tree. Kung kinain mo ang bunga nito, ikaw ay magiging immortal. Kung kinain mo the tree of life, ikaw ay magiging immortal. Ito po ay isang bagay na dapat natin pagnasahin. Nakainin ang bunga nito, hindi sa mundong ito, okay?
Subalit sa panahon na yon, ito ay dapat na pagnasahin dahil sa atin sa kasalukuyan na kalagayan, ang ibig sabihin nito ay tuloy-tuloy na kaguluhan at pakikipagbaka. Dahil ang buhay dito sa lupa ay sa kasalukuyan ay hindi na dakila katulad sa panahon na yon. So, it was perfect and you would want to live forever in that day. Nandito pa ang paraiso. Ngayon po, ano naging problema sa Eden? Alam natin lahat, kahit ng grade 1, alam niya. Anong naging problema sa Eden? The problem was disobedience. Nagkaroon ng pagsuway. They disobey God. Kanilang sinuway ang Diyos. They wouldn't accept Him as Lord. Ayaw nilang tanggapin ang Diyos na Panginoon. They wouldn't accept Him as God. Ayaw nilang tanggapin siya bilang Diyos. Binigyan niya sila ng simpleng bagay at kanilang sinabi, binigyan sila ng simpleng bagay ng Diyos at aking nadidinig sa aking pamangkin, wala siya ngayon. Sinasabi nila, no way! Si Edgar may magandang idea. At kanilang ginawa, yung sinabi ng Diyos na huwag nilang gawin. They lost that beautiful land. Kanilang nawala ang magandang lupain na ito. In God's love, listen, sa pag-ibig ng Diyos at kabutihan, the tree of life, if they have eaten that tree, okay, sa pag-ibig, kahabagan ng Diyos, pinigilan sila na huwag kainin ang puno ng buhay na yan. Kung hindi, ang mangyayari po, can you imagine, sila hanggang ngayon, si Adan at si Eva, ay nabubuhay. If they have eaten the tree of life, dahil nalang sa kabutihan ng Diyos at pag-ibig niya sa tao. Imagine, si Adan at si Eva, makikita mo nabubuhay ngayon, doing back-breaking work in a farm. Nag-aararo pa. Alam niyo po sa pinakamahirap na trabaho ay ang pag-aararo. Diyan sa pagiging magsasaka. Can you imagine ginagawa nila ito sa loob ng 6,000 taon hanggang ngayon? Kaya dahil sa pag-ibig ng Diyos, binawal sila na kainin ang bungang ito ng puno ng buhay. That's God's love. Alam ng Diyos na sinuway siya ng tao. Alam ba ninyo ano ang gagawin ni Jesus? Listen. Alam ba ninyo ano ang gagawin ni Jesus sa kanyang pagdating sa sanglibutan? Sana ito'y pumutok sa inyo. Alam ba ninyo kung anong gagawin ni Jesus sa pagdating niya sa sanglibutan? In light of this na ating pinag-usapan, alam ba ninyo kung anong nice gawin ni Jesus sa kanyang pagdating? To restore that paradise. Amen? Ibalik muli ang paraisong ito na nawala. Subat anong Kristyanismo? Anong goal? Anong nilalayon? Inahanap makarating sa langit. Hanapin ng ginto, ang mansion, lahat ng bato. Makasarili pa rin ang hinahanap. Pero nice ni Kristo, nilalaman ng Biblia, ibalik ito kung ano ang nawala. Kaya itong ibig sabihin ng Redeemer, manunubos si Kristo, to give you back something what was lost. Ibalik muli kung ano yung nawala. Subalit, alam po ninyo, hindi basta-basta nais ibalik ng Diyos ang paraiso. Hindi basta-basta na maibalik ni Kristo ang Diyos ang paraiso nito. Bakit? Dahil kung ibabalik agad ng pagdating ni Kristo ang paraiso dito, atin namang muling gagawin ang ginawa ni Adan at ni Eva. Hindi niya kagad maibalik ito, sabagkat kapag nagbalik ito, ang mangyayari gagawin natin ang ginawa ni Adan at ni Eva. Kaya ang ginagawa ng Diyos sa kasalukuyan is developing in us obedience. Obedience! Obedience! Etong binubuo ng Diyos ngayon sa ating pagkatao, sa ating karakter, ang pagsunod sa Diyos. And when we learn it, we'll get paradise back. Kapag tayo natuto na sumunod sa Diyos, ating muling tatanggapin ang paraiso. Hindi po naintindihan? Hindi po naintindihan? Kapag naintindihan ito, magbabago ang direksyon ng inyong buhay Kristiyano. What God is looking for,
ang hinahanap ng Diyos ngayon sa bawat sa atin is righteousness. Katuwiran, kabanalan. Ang ibig sabihin ng kabanalan, puspos ng presensya ng Diyos. And obedience to God. At pagsunod sa Diyos. That's what He is looking for. Itong kanyang hinahanap. Kung tayo'y pinatawag lamang, ang mensahe ng kapasko ng kapatawaran, kung hanggang dito lamang, okay, tumanggap ka kay Jesus, tinas mong kamay, umiyak ka, miglipas ka, balambulay ka, papundalag, lahat. Pinatawag ka. Subat hanggang dito lang yung pananaw. Wala amang ito, walang kabuluhan. Hindi niya may babalik ang tao sa paraiso. Kaya tayo nandito sa loob ng iglesyang bodegang ito. Andiyan ba kayo? Ang ilan sa inyo ay nagtataka. Ang ilan po sa inyo, lalo na mga unang pagkakataon, pa kaya sumisigas ni Pastor. Bakit ang ilan sa inyo nagtataka? Ano itong sinasabi ko ng ilan? Bakit ganyan ang awit ninyo? Bakit ganyan ang tempo ng awit nyo? Ano itong militancy? Yun siguro masasabi. Ano itong mga marcha? Ano itong mga tambourines? Ano mga mensahe ng mga awit? The Lord is strong and mighty in battle. He is mighty. Siya ay makapangyarihan. Hindi ba ganito mensahe ng ating mga awit? He wants to be the Lord of the nations. Militancy. Ito nagiging mensahe ninyo na didinig. Alam po ninyo po ang dahilan? Dahil tayo ay nakarating sa isang punto ng kasaysayan. Listen. Tayo ay nakarating sa punto ng kasaysayan na ang Panginoon ay handa niyang gawin ang dahilan ng kanyang pagdating. Tayo dumating sa punto ng kasaysayan na ang Panginoon ay handa nang gawin niya ang dahilan ng kanyang pagdating. At ano po ito? Which is to drive the disobedience out of the earth. Na alisin niya, itaboy niya ang pagsuway na nasa sanglibutan ito. Nasa puso na makasalanan sa Sion. Nandiyan ba kayo? Ito ang dahilan ng kanyang pagdating, to drive disobedience. Alam po ninyo, tignan niyo mga bata. 3 taon pa lamang yan masasabi, no way na Nandiyan na yung spirit ng rebellion sa iyo Kagabi, ano pong ginawa niyo? Nagpaputok ang ilan. Sana ibinigay niyo lang sa ating fundraising na organ. Hanggang ngayon po, hindi pa nakakompleto Kesa ginastos talaga sa paputok. Ano po, tinanong ko si Gia habang kami nagdi-devotion, bakit nagpapaputok ang mga tao sa sanglibutan? Sabi, alam ko na ako yung mahanga na alam niya ang dahilan. Nagpapaputok ang maraming mga tao sa buong sanglibutan dahil daw pinapaalis yung mga masasamang espiritu. Hindi ba? Ito, this is a Chinese tradition, paniwala. Sabi ko, tama. Yun ang paniwala. Yung ba'y totoo? Sabi, pwede bang i-drive out? Pwede bang paalisin, talsikin ang masamang espiritu sa iyong bahay, sa iyong puso, sa pamagitan ng paputok? Sabi niya, hindi. Wala kaugnayan ito. Hindi ba? Kaya, ito ang dahilan. Sa panahon natin ito, handa na gawin ng Diyos ang kanyang layunin bago siya dumating. I-drive out ang disobedience. Na nasa ating puso, hindi sa pamagitan ng paputok, sa pamagitan ng mga bagay na aking babanggitin. Amen? Amen? Kaya, mga kaibigan, ito ang ginagawa ng Diyos ngayon sa ating kalagitnaan. God is moving along in the latter rain. Alam po natin yan. Ang Panginoon ay kumikilos at kanyang binubuhos ang masaganang ulan. He is unfolding His Word. Thank God. Kanyang ibinubuksan ang kanyang salita sa atin. Is showing us the meaning of it. Ang Kristiyanong mensahe, ang Kapaskuhan mensahe, ay hindi lang isa, hindi lang una sa lahat, kapatawaran. Okay? It is forgiveness, yes, but it is forgiveness with a view of transformation. Okay, dumating siya para patawaran tayo, pero sa isang pananaw na tayo ay baguhin niya. Baguhin. Hallelujah. Praise God. So, sa panahon ito, maraming gumagawa ng mga New Year's resolution.
Hindi ba? Okay. Dumating, naniniwala si Jesus ay tagapagligtas sa Kapaskuhan. Pero hindi naging my Savior. Ano pa kaya? Let alone my Lord. Pero siya dumating para patawarin tayo sa panahon na magbago. At ang pagbabago ito ay hindi niya iniwan ng Diyos lamang ito sa atin na magbago sa ating sarili para alisin ang hindi pagiging matuwid, alisin ang mga impurities to get rid of that disobedience na nasa atin. Ibinigay sa atin ang born-again experience. Etong kailangan natin, hindi ang paputok para ma-drive out ang mga impacto na sa atin. Okay? Maraming mga impacto yung mga sumisisit. Puro pa kukunwari dyan. Puro kayo ganyan. Wala na yan. Okay? So, ang born-again experience ano yan? Tumanggap kay Jesus. At ikaw nagpapatuloy sa biyaya habang ikaw nakikipagtulungan sa Holy Spirit. Ikaw kanyang tinutubos sa mga ipakto, mga ugay natin, mga asal natin. Okay? So, ano pa? Ibinigay sa atin ang kanyang banal na Espiritu Santo. Ibinigay sa atin ang kanyang katawan, ang kanyang dugo. Ibinigay sa atin ang ministeryo, working out together. Ang ministeryo dito sa church, ang base sa atin na hindi pinapansin ng marami sa inyo. Working together not for forgiveness, but till we all come in the measure of the stature of the fullness of Messiah. Etong layunin ng ministry sa lahat ng mga bagay nito na tayo po ay lumago. Okay? Lumago sa wangis ng pangangatawan ng kapuspusan ng Mesiyas. And God is not doing it in the whole world at once. Hindi ito ginagawa ng Diyos na minsan sa buong sanglibutan. He's not doing it in the whole church at once. Hindi niya ginagawa ito sa buong iglesia na minsanan. Ang kanyang ginagawa ganito is drawing out, listen, is drawing out from whoever will hear Him. Hindi niya ginagawa na minsan ito sa buong iglesia, kundi kanya pong kinukuha sino ang pakikinggan siya at kanya sinasabi na nanawagan ng Panginoon ng ganito, will you allow me to be your personal Lord? And that is what He is saying to you. Will you allow me? Nakikiusap pa siya. Pwede ba akong pahintulutan na maging ako inyong personal na Panginoon? Itong sinasabi niya sa atin sa kasalukuyan. Yes! You have spoken in tongues. Nagsalita ka ng iba't ibang wika. Yes! You have been born again. Yes! You work in the church. Nagtatrabaho sa iglesia. Yes! You have done this thing. At iba pa mga bagay. Yes, lahat po namang ito ay naging mabuti. At lahat ng ito ay kailangan. Subalit ngayon, God has come with a deeper challenge that we ever faced before. Ngayon, lumalapit ng Diyos ang bawat sa atin na mayroon na mas malalim na paghamon na hindi pa natin naranasan sa nakaraan ng ating mga buhay. Ano nag-drive sa inyo? Baka kayo nag-aaten. So, ang kanya sinasabi, will you give me your life without strings? Pwede bang ibigay mo yung buhay sa akin na walang tali? Nakapalit? Will you say to me from this point on, I will do your will, be Lord of my life without question? Pwede ba natin sabihin niya sa Panginoon? Simula sa punto nito, gagawin ko yung kalooban, ikaw maging Panginoon ng aking buhay na walang katanungan. Kapag sinabi ng Panginoon, gawin mo ito, gagawin mo. Lahat ng kanya sabihin ay, gagawin mo na walang katanungan. Can you do that? That's your part to do. Yun ang bahagi mong gawin. And His part, ang kanyang bahagi is to make it real. Gagawin niyang tunay sa ating mga buhay. So your part is to make that commitment. Ang inyong bahagi, gawin ang pagtatalagang ito, gawin mo na makatotohanan. Hindi lang sa labi, makatotohanan. That's what God is calling forth today. And if you will do that, kung inyong gagawin ang bagay nito, you will be, magiging katulad ka ng ating binasa sa Revelation 14, you will be a first fruit. Kung gagawin mo ito, ikaw ay magiging pangunahing bunga, the first reaping of the earth. Kung gagawin mo mga bagay nito, ikaw ang unang aanin mula
sa sanglibutan. And this company that is called out will then become a prophet to the rest of the church. Siya ay magiging propeta ng Diyos sa nalalabing mga tao sa iglesia. Kapag merong tayong gumawa ng ganitong pagtatalagaan, kahabagan mo kami, Panginoon, pasimula po sa akin. Sila maglalagay ng standard, sila maglalagay ng pamantayan, katulad ng ginawa ng tribo ni Levi. Eto ka lang gagawin. Alam ba niyo kung sino ang tribo ni Levi? Ang Israel may 12 tribo. Subalit sa alam magkakapatid at mga kakabayan, sila gumawa ng isang pamantayan. At ganito rin ginagawa ng Diyos sa kanyang mga overcomers. Nung sabi ni Moises, nung siya'y bumaba mula sa bundok na Sinai, tinanggap ang kautusan kasama ni Josue, anong ginagawa ng bansang Israel? Naglalaro, nag-aawitan. Anong ginawa? Anong sinabi ni Moises? Nung sabi ni Moises, itaasin niyo ang inyong tabak at patayin ang inyong mga kapatid. Alam natin kasaysayan, patayin ang inyong mga kapatid. We're not to kill anybody, okay? Hindi natin papatayin ang kanino man. Ang espada natin ay hindi bakal, kundi ang espada ng salita ng Diyos. Ito po ay eksakto nangyayari sa kasalukuyan. Ang lumalabas ngayon ay ang mga grupo ng mga tao at sila'y para sa Diyos, a royal priesthood, mga makaharing saserdote, katulad ni Levi. They became a royal priesthood. Ang tribong ito, wala silang mamanaing lupa, ang kanilang manang Diyos, sila ay paghahari ng Diyos at sila yung naging makaharing saserdote because they were on the Lord's side. Sila ay nasa panig ng Panginoon. Noong ang buong Israel ay nakaupo, kumakain, tumatayo para maglaro, ang mga tribo ni Levi lumabas sa kanilang mga kaibigan. Hindi ba nakikita ang social consternation? Hindi ba nakikita ang panlipunan na pangingilabot na ito dahil po sa panahon na yon, as friend came against friend. Hindi ba? Mga kaibigan ay naglalaban sa bawat isa. Mga Kristiyano, kapwa, nagsasabi ng Kristiyano. Binubuksan ng Biblia, nagati ng church. Pero sa panahon nito, ito na nangyari sa bansang Israel. As friend came against friend. Ang mga Levites, ang naging kaibigan nilang mula sa tribo ni Benjamin, ni Huda, nakaroon silang kaibigan. Sila'y tumayo, hawak ang tabak sa kanilang mga kamay. At ang mga ibang mga Israelita ay tinitignan sila at tinatawanan, umiinom, lasing, umiikot, sumasayaw, na nakaubad. Sabi nila, tignan niyo sila. Sa isip nila sila'y dakila. Tignan niyo sila. Hanggang ang tabak ay nasa kanilang kamay at sila'y naging saserdote ng Diyos. Ay nagpasimulang pinatay ang kapwa nila, mga Hudyo. Pinatay ang mga kapwa Hudyo. At sinasabi po sa Revelation, I will make those who say they are synagogue, I will make them come. Those who say they are Jews, na sila nagsasabi sa mga Hudyo, they're not talking about the Jews in the flesh, okay? At yung mga nagsasabing sila ay God's people, who say they are God's people but they are not. Na sila sa mga Kristiyano sila, bansa sila ng Diyos, bayan sila ng Diyos, pero hindi sila bayan ng Diyos. Ngayon nagsasabi ng ganito, I will make them, listen, ito sinasabi ng Biblia, I will make them to come and worship at the feet of the overcomers. Ayaw silang tatawagin ko sila at ayaw ko lang sasamba sila sa paanan ng mga mananagumpay. Not to worship the overcomers, okay? Not to worship the overcomers. Hindi para wag sambay ng mga mananagumpay, but to worship God at the feet of the overcomers. Subat sambay ng Diyos sa paanan ng mga mananagumpay. At kanilang sasabihin, at sila magpapakumbaba at kanilang sasabihin, we mock you, we scorn you, hinama ka namin kayo. Marami kami sinabing mali sa inyo, katulad ginawa ng mga Israelita kay Nehemiah. Eto ang kanilang gagawin. Maraming umahamak sa atin. Anong ginawa ng mga Hudyo kay Nehemiah? Sino po nakakalam kay Nehemiah? Si Nehemiah ninutusan ng Diyos sa pamagitan ng hari na itayo ang muog ng Israel, ng Jerusalem.
At anong ginawa ng mga Hudyo sa kanya? Oh, sabi niya sa kanya, tignan niyo ang kanyang ginagawa. Nagtatayo siya. Sino siya sa palagay niya? Sino siya? Pagmasdan niyo siya. Tignan mo ang kanyang ginagawa, kahit isang lobo ay pwedeng wasakin ito. Ang mga bagay nito ay kailangan nating maranasan. He that depart from iniquity, make himself a prey. Siya na umiiwas sa kasamaan, ginagawa niya kanyang sarili na parang biktima o sisinahin. Ito pang ating nararanasan. Abang sila'y umaawit, sumasayaw, naglalaro, tumatawa. Ito ang ating nakikita sa Kristyanismo ngayon, di ba? Abang ginagawa ito ng bansang Israel, abang ikaw naman, you struggle upward in the night. Ikaw naman ay nakikipaglaban, nakikipagpunyag yung makyat sa gabi, coming before God, lumalapit ka sa harapan ng Diyos with all sincerity of your heart, saying, "Oh God, cleanse me, Lord. Klinisin mo ako, Panginoon, patawarin mo ako for your sake, Lord. Para sa iyong kapakanan, Panginoon. Para sa iyong kapakanan, Panginoon. Mula sa mga taong ito, lalabas ang babaeng pakakasal ng Panginoon na walang dungis at walang kapintasan." The first fruit of the whole church. Ito ang pangunahing bunga ng buong iglesia. This is the day I look at Mount Zion. There was a lamb and the 144,000 redeemed from the earth. Ito sinasabi ng Revelation. That's the scripture at a lot of other scriptures na binabanggit amang ito. So mga kaibigan, ano po kaya sinabi ng Diyos sa atin sa umagang ito? He wants to be both Lord and Savior in your life. Tayo pong lahat ay manalangin.